Isang nakakakilabot na kwento ang ibabahagi namin sa inyo ngayon na tiyak na magpapaangat ng inyong balahibo. Sa likod ng isang masayang summer, nagkaroon ng madilim na lihim ang grupo ng mga kabataan na nahulog sa bitag ng isang misteryosong artist na si User 666. Habang unti-unting nalalaman ang katotohanan sa mga nakakabahalang video niya, isang nakakatakot na regalo ang dumating na magpapaalala sa kanila na hindi lahat ng sining ay ligtas. Paano nila hinarap ang katotohanan na ang mga kwentong akala nila ay gawa-gawa lang ay tila naging isang masaker. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Owel, 25 years old. Gusto ko lang po sanang i-share yung nangyari sa amin ng mga kaibigan ko noong high school. Si Ken, si Lauro, si Owel, si Ruben, at ako. Lahat kami mahilig sa mga horror stories at mga amateur art sa internet. Kaya naman, nung may natuklasan kaming bagong website para sa mga amateur artist, ay sobrang saya namin. Doon namin natuklasan si User 666. Nagsimula siya sa mga simpleng creepypastas, tapos ay mga kwentong katatakutan na may mga drawing. Naging interesado kami sa mga gawa niya dahil kakaiba yung mga ito. Karamihan kasi sa mga kwento niya ay may mga nakakabahalang video. Halimbawa, yung isang kwento niya na tungkol sa isang babae na pinatay ng boyfriend niya. Sa video, makikita yung babae na nakatali sa isang upuan. Kitang-kita yung takot sa mukha niya. Tapos ay may lalaking lumapit sa kanya at sinaksak siya ng maraming beses. Nung una, akala namin ay gawa-gawa lang yung video. Pero habang tumatagal, napansin namin na parang totoong krimen yung mga video, yung mga sigaw ng babae, yung dugo, yung itsura ng katawan niya nung patay na siya. Parang totoo talaga. Pero kahit na ganon, patuloy pa rin kami sa panonood. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip namin noon. Siguro ay dahil mga bata pa kami at hindi pa namin masyadong naiintindihan ang tama sa mali. Nagkomento kami sa mga video ni User 666. Sinabi namin na gusto rin namin gumawa ng mga ganong klaseng video. Sumagot siya at in-invite kami sa isang private chat. Doon ay sinabi niya na isa siyang artist at mahilig din siya sa mga kwentong katatakutan. Naging kaibigan namin si User 666. Buong summer ay wala kaming ginawa kundi manood ng mga nakakabahalang video niya. Hanggang sa isang araw ay nag-announce siya na may pa-premium siya. Bibigyan daw niya ng regalo ang sinumang makakahula kung ano ang susunod niyang video. Nag-comment kami ng mga hula namin pero hindi kami nanalo. Pero kahit ganoon ay pinadalhan pa rin kami ng regalo ni User 666. Gamit ang address ni Ken ay pinadala niya yung regalo. Pagdating ng package ay sabay-sabay naming binuksan. Nung makita namin yung laman ay halos magkasabay kaming nagsigawan. Isang panga ng tao ang laman ng package. Nagpulasan kami sa takot at agad na tumawag ng pulis. Sa investigasyon, nalaman na yung mga sigaw sa video ni User 666 ay totoo. Totoong pinapatay niya yung mga tao sa video. Yung panga ay mula sa isang nawawalang tao. Natunton ng mga pulis kung saan ina-upload ni User 666 yung mga video niya. Doon ay natagpuan ang napakaraming biktima na pinatay niya. Totoong pumapatay si User 66 at ginagawa niya itong mga project sa sining sa internet. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin matanggap na may mga totoong taong namatay dahil sa kanya. Hindi lang kami, kundi napakarami pang mga tagapanood niya ang nagkamali sa pag-aakalang mga sining lang ang mga totoong pagpatay na ginawa niya. Sa kabila ng trauma na naranasan namin, ay nagpapasalamat pa rin kami dahil nagtulong-tulong kami para mailigtas ang sarili namin at ang iba pang posibleng maging biktima ni User 6666. Sa kwentong ito, natutunan ng mga kabataan na hindi lahat ng sining ay ligtas at ang kanilang pagkakaibigan ang nagligtas sa kanila mula sa isang madilim na kapalaran.
Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo, baka may user 666 na nagmamasid sa inyo.